I'm Auntie Beth. Hi, I'm Auntie Karen. And this is Auntie Time! Also, Ante, aside from the heat of our previous episode, Sobrang init nun. can we talk about the actual heat of this 2026? Summer heat ba to, Ante? Pwedeng summer heat, pwedeng kakatapos lang ng... Or hot flashes na naman to pag-uusapan natin Exactly, ngayon. oo. And other symptoms, tama ba? So, timely naman because our guest today is a doctor, an OBGYN. So, we're going clinical in terms of ano ba yung mga symptoms that's at right. bakit ba tayo nagkakaroon ng symptoms Yes, na to at anong pwede natin gawin Yes, that's right, to that's right. combat it, diba? So, today's guest is a fellow of the Philippine Obstetrical and Gynecological Society. She now heads the Menopause Clinic at St. Luke's QC and serves as a board director of the Philippine Society of Climacteric Medicine. Climacteric talaga. Yes, yun talaga yung tawag. Ladies and ladies, please welcome Dr. Stephanie Supan. Welcome, Doctor! Thank you for joining us this episode of... Thanks, Doc. Si Yes. Doc yung lagi natin kasama sa mga forums, on-ground forums natin. And we're so glad na kasama natin ulit din siya dito sa podcast natin. Yes. Because we love Doc kasi she's very thorough at saka straight yung sagot niya, hindi yung paikot-ikutin ka sa mga real, sagot. talagang real talk. The real science behind kung ano yung pinagdadaanan nating lahat at this point in our lives. Na walang halong takot, pero very practical and Very very informative. straightforward informative. Correct. So, Doc, ready ka na ba? Yes. Sanay na rin si Doc actually sa podcast. So, marami tayong questions for today na talaga namang informative sa ating mga women of our midlife, no? So, That's right. sisimulan natin siya with quick fire Myth-busting questions. Ante. Yes, okay. First question. Start of perimenopause means it's just downhill for women's health, Doc. False. Oh, grabe naman yung downhill. Downhill? Pwede Oo, bang fall siya because- rolling muna ng konti? Oo. So, konti explanation, bakit naman downhill? Hindi naman Oo, maraming mga changes, no? And some of them are negative. Pero, hindi naman kailangang pabayaan mo ng gumulong-gulong downhill ang iyong health because there is something you can do about it. So, merong ways. Yes, Sa yes, quick fire. yes. Ano pa? Ito pa yung next question. You just have to endure perimenopause. There's a very little options out there to help manage perimenopause. True or false, Doc? False din. False din. No? Marami ngang nararamdaman pero hindi mo kailangang tiisin. Yun. Siyempre, hindi daw kailangan tiisin. Pero alam mo naman ng Pinay, mahilig sa tiis ganda. Oo. So, mamaya explain natin kung ano yung mga ways na hindi mo pwede. Actually, Hindi mo isang mythbuster doon, magpapakita lang ba tayo sa doktor pag severe na yung nararamdaman? Oo, yun. false din. False din yun. So, yun yung ating... Another question is, hormone therapy is dangerous. Laging yan ang takot ng mga babae, no? Pero false. Oo. No? Marami siyang magandang benefit para sa tamang babae. Alright. Okay, so mamaya, marami pa rin hindi na makakaintindi kasi sa hormone therapy. So mamaya, explain din natin ano ba tong hormone Na hindi naman talaga siya big bad wolf. Correct. Alright. Sa buhay natin. In fact, actually, mas helpful nga for siya all at we this know, ang stage. MHT ay isang fairy pala. Oo. Diba? Exactly. Okay. Weight gain is unavoidable. Ayan, I wanna know. Totoo ba? Okay. Oo, prone tayong mag-weight gain talaga pag menopause na, pero hindi siya unavoidable. False. False. Okay. So may paraan. Okay, ito, interested din ako dito. Perimenopause does not affect pre-existing health condition. False. Okay? Okay, so mapapansin yan ng mga babae pagdating nila ng menopause, lalo Or peri, tumataas oo. ang blood pressure, ang sugar, cholesterol, na wala namang nagbago Dati. sa lifestyle oo. nila. Same ang healthy food, Yes. healthy lifestyle. Personally, nangyari sa akin yan. Mas magandang blood work ng 80-year-old mommy ko. Okay, Kesa sa sa'yo. akin. Offshoot triglyceride, LD, yung mga... Pili ko alam ko kung bakit. Kasi pag yun nga, mga ganong edad na, kagaya ng mami mo, parang mas iniisipan natin mag-test, maging healthy. Pero pag in between 40 to 60, parang hindi yan Actually, totoo yan. mandatory. Dahil ako, nalaman ko lang yun nung sumasabay na ako. Dahil sinasamahan ko siya sa kanyang annual and every 6 months blood work. So parang, di might as well,
Correct. Sumabay na ako. Tapos nakita ko, parang, oh my God, mas healthy pa yung 80-year-old mommy ko kaysa sa akin in midlife. Correct. I'm sure si Doc would advise na hindi lang dapat mga bata ang pinapacheck up regularly or ang mga senior regularly, even women in midlife. Dapat nag-check na rin with the doctors. Tama, That's Doc? right. So, I guess this episode really is all about bakit kailangan natin ng medical clarity. Pag-usapan na natin talaga. Correct. Right? So, many women kasi, tayo nagsiself-diagnose. Alam Oh mo yes, yan. correct. Ang hilig-hilig natin. Ako, Google is my friend. Much Ah, ah. recently, ang mga ante na-discover natin ang power ng AI. So, akala natin, Lahat- AI oo. is a good replacement for our medical practitioner na hindi dapat ang mentality natin ganun. Pero ganon, maraming mga babaeng ganon, ante. So, ngayon, meron tayong doktor para at least, yung mga common questions natin, I'm na sure yun din naiisip iisip na din namin, nila. ante. Oo, correct. Naiisip na namin, naiisip nyo. That's why I really hope you find time na to also share this podcast to the women you love in your lives. Your friends, your moms, your cousins, Sisters, yung oo. sisters ninyo. Correct. Ito, pinag-isipan na namin to at alam kong iniisip ninyo. So, Oo. let's share this space for this medical conversation. Correct. And also, yung mga women of our age, yung kagaya ng mga age natin, ang unang-una nasa isip nila, ay ano lang to, baka nagkakaedad lang kasi ako. Palagi Kaya ganito yan ang naman. naiisip nila sa mga symptoms na nararamdaman. Mamaya pag-usapan din natin ano yung mga symptoms yan. Another one is, ay stress lang ako, kaya ako biglang nahilo. Pagoda cold wave lotion. Oo, parang ganun lang yung nasa isip nila eh. So, valid naman na nan-recognize mo na stress ka or puyat ka or nagkakaedad ka. It's a good start, I think, in my opinion. Pero hindi dapat siya mag-stop doon. Tama, Doc? So, yun yung ating gagawin. So, question ko kay Doc. Okay. Doc, bakit tayo mga Filipina in midlife, peri and meno, bakit dinidelay natin humingi ng medical intervention na tulong? Maraming factors. Number one, pwedeng in denial. Yung iba ayaw pang aminin na peri or menopause na sila. Okay. Pangalawa, Yes, napag-usapan na natin yun. Yeah. Matiisin nga tayo eh. So kung may nararamdaman ka, hot flashes, di ka makatulog, masakit ang pag-ihi mo, parang titiisin mo lang siya. Oo. Siyempre, lalo na pag mga women concerns, di ba? Parang shy tayo i-discuss yon. Oo. And then, I think, sa dami ng ginagawa nating rules, mami tayo, asawa tayo, kapatid, taga-alaga ng Empleyado, negosyante. lahat yan. Yes. Parang pag sinabi natin, sige, magpapacheck ka. Parang lagi nasa Dagdag- dulo. dagdag isipin. Sa listahan, 'di ba? So yun yung nasa isip natin, which is what we're encouraging na hindi ganoon, di tama. Dapat nga ilagay natin siya sa ibaba ng priority list natin. Alam mo, mahilig ako sa to-do list. So ilagay natin sa to-do list natin on top kasi nga hindi natin maalagaan or mafulfill yung mga ginagawa nating rules kung tayo mismo Exactly. Like what you always say, pag maayos ang buhay nating mga babae, lahat ng nakapaligid sa atin, maayos sa din. pamilya, sa trabaho, sa community, maayos dahil maayos tayo. Correct. Nararamdaman natin. Sa atin physically. nagsa-start Yes, I think I dare say, pag maayos ang babae, maayos ang lahat na nakapaligid sa kanya. So kailangan tayo rin, nakakapag-alaga tayo ng asawa, anak, magulang, katrabaho, pero nakakalimutan natin madalas ang sarili natin. Kasi yan yung wiring natin. 'Di ba? Growing. So, kailangan magkaroon ng change doon. So kailangan Yun yung unang-una, gagawin natin. maiintindihan natin kung ano yung pinagdadaanan natin, Doc. Correct. And this is what this episode is all about. Mas maintindihan natin medically kung ano yung pinagdadaanan natin. So, ito na. So, Doc, ito kailangan natin basahin. What exactly is happening in the body during perimenopause? Lalo na pag nabanggit hormonal changes or nagfa-fluctuate. Ano ba yung meaning nun? So, ang mga babae, pinanganak na may certain number of eggs sa ovaryo. So, every month, nababawasan yan hanggang sa pagpaubos na siya or konti na lang, yun yung tinatawag na perimenopause. So, yung mga hormones na pinuproduce ng mga eggs na yon, estrogen, progesterone, bumababa na. So dahil sa pagbaba ng hormones, mainly estrogen, dun na lumalabas yung mga sintomas ng menopause. Okay, so ang perimenopause, babalik tayo doon sa 101, Doc. Ito yung tinuturo mo sa amin palagi. Dinadatnan ka pa, pero may mga underlying symptoms or nagiging irregular ka na, nakakaramdam ka ng hot flashes, ng fatigue. Pero that is our perimenopause period. So, how old is your youngest patient
whom you know is on perimenopause? Okay. So, ang natural na menopause, on the average, sa mga Pilipino, usually 48 years old. Okay. Pero ang range niyan, mga 47 to 52. Okay. Anything na 45 and below, early menopause yon. Medyo maaga than Yun yung the normal. perimenopause. Yung Early pa. perimenopause kasi, ang definition nun, yung years leading to the time na magmenopause ka. Okay. So, yun yung time na hindi ka na buwan-buwan nagme-mens, Or irregular na twice a irregular month. na siya, dapat pa dalang, no? Parang lumalayo na yung interval, humihina na yung mens. Doon na din nagsisimulang lumabas yung mga menopausal symptoms like hot flushes, joint pains, sleep changes, mood changes. Okay. Kasi ang menopause, by definition, pag isang taon ka nang hindi nagre-regla. Yes. So Dire-diretso. anything before that, peri. Pero meron ngang age na 35, 37 nagkakaroon, Dok. I mean, hindi nagkakaroon, nawawalan na. Okay. So pag less than 40, huminto ang mens, yun ang abnormal. Ang tawag doon, premature ovarian insufficiency or premature menopause. Okay. Mas kailangan nilang magpatingin. Kasi, imagine mo, menopause na sila ng 35. So, maagang magdadry, Right, maagang oo. magkakaproblema sa puso, osteoporosis, etc. Okay, so iba pa pala yung perimenopause sa premature. menopause. So, Doc, from a Filipina health landscape, ano ba yung pinaka-common symptom? Ang pinaka-popular kasi na symptom na alam natin na associated sa menopause, hot flush. Diba? Pag nainitan, ay, naku, menopause ka na. Pero actually, sa Asians, even in Filipinos, ang pinaka-common is joint pains, muscle yan pains, nga. body pain. Yung hindi ka naman Unexplained, unexplained na out of the blue, masakit yung balakang ko. Actually, yun yung sign ko, ante. Yung paggising ko, tas parang, bakit hindi na ako as flexible, ang hirap na. hindi ka na ganun yung mobility mo. Oo, ganun. hindi na ako mas Hindi stretch yung nakakabuka ka. makabuka ka ng Ay, oo. ganun. Dati, ay, buka ka galore tayo. Pero Victory ngayon, Joe, hindi na oo. kasha. Ay, hindi na kasha. Hindi na kaya. Tapos, masakit na mag-stretching. May mga Tsaka, nararamdaman ka na. so, under that is also frozen shoulder. Ayun Mga pa nga. frozen shoulder, tennis elbow. Tennis elbow, sakit kahit di ka ang naman tuhod. nagte-tennis. Tapos sasabihin mo, mali lang ang tulog ko kagabi. Bakit parang hindi na makagalaw yung leeg ko? Oo. Tapos iisipin natin, ano lang to? Mali lang yung tulog Mali ko. lang yung tulog ko kagabi. So instead, ang sinasabi natin ngayon, instead na sabihin nila na mali lang ang tulog ko, i-check mo na rin, ante, ang edad mo, nandun ka na ba sa age na sinabi natin, 48 normally, 47, so Pinay. Kung bang may mga nararamdaman ka bang mga ganyan na hindi mo naman naramdaman previously. Kasi kung ako alam ko yon nung naramdaman ko yung joint pains, muscle pains, at the time baka Hindi mo isususpect na... oo eh. So, it's ngayon, easy to sinasabi say, natin, nagkakaedad lang tayo. or mali yung tulog. Oo, or- mali yung tulog. So ngayon, sinasabi natin sa mga ante natin na pag may mga ganong signs, age pa lang, sa mga pains, yung mga joint pains, or hot flashes, Humihina ang regla Oo, yun. or sporadic na. correct, magpa-check na tayo Magpa-check sa na. OB-GYN. Yes. Pero hindi lahat ng OB-GYN, as mentioned natin before, hindi lahat ng OB-GYN pasok sa banga ng menopausal Hindi, stage. kasi diba tayo sa Filipina, yung mga nag-alaga sa atin nung tayo, yung mga moms, kung Oo, sino oo, yung OB ko nung nagsa-start ako na bata ako in my childbearing years, Oo. OB ko na siya all my life. Oo. Apparently, dun ko na-realize na same example, mga anak natin pag bagong panganak, pedia natin dinadala. Pero pag 21 years old na anak mo, huwag mo nang dali sa pedia, yun nakakahiya na. Correct, Hindi na hindi na. specific yung health needs ng anak natin. So the same way na yung OB na reproductive OB mo, Oo. pwedeng hindi na rin siya applicable sa Oo. pagdadaanan mo sa perimenopause and menopause. But in case of, let's say, Doc Supan, yes. you're also a reproductive, tama ba, Doc? Oo, and then She has, also, kumbaga you have special, kumbaga mas meron ka ng extra juice in terms of updating yourself in the midlife health concern. pero not all, di ba, Doc? Ano rin yan kanya-kanyang specialty din talaga eh. Oo. So, there are doctors, especially yung mga members ng Philippine Society of Climacteric Medicine, na we have a special interest talaga in the menopause. So, yun, pinag-aaralan din namin and we're trying to spread awareness din sa lahat ng mga ibang pang-OB Oo, oo, na kailangang i-manage ang menopause. Hindi lang siya phase na
papabayaan mo na lang yung pasyente mong pagdaanan or Oo. tiisin. Ay, hindi pwede. 7 to 10 years to, ante. Exactly. Hindi naman siya parang isang Hindi nga, taon tsaka lang, diba, tapos ka you na. mentioned kanina dun sa ating chikahan na parang, oo nga, meron kayong provide na space sa mga hospitals. But women, Filipino women, are not really going out of their way to see you. Bakit? Doc? Oo, so yun, ina-encourage namin lahat ng mga ospital na mag-set up ng menopause clinic, no, na mayroon silang doktor na specialized sa menopause na pwede nilang puntahan. Pero isa sa mga challenge namin is konti din yung mga patients na pumupunta, no? As mentioned, pwedeng nahihiya, pwedeng hindi sila aware, kaya natin ginagawa ito. So parang hindi nagiging lucrative a business din kasi. Kaya So on siya the business ganun. side, pero really on the practical side, tama nga it's awareness. Oo. It's awareness. Ikaw, as you said, 2025 lang ang breakthrough year mo, ante, na nalaman Correct. mo. You got to know yourself a little more na, ay, hindi pala ako tumatanda lang per se. You are going through the biological phase. Correct. of Pero the ayun nga, menopause. so kasi nga, lack of awareness and Exactly. education about it. Hence, So, kaya hindi we have talaga. platforms like That's this. why we started Yes, this. That's why we started this. Yes. Pero Doc, question again. Ang tanong ko ngayon, kasi ako talaga yung matanong dito it's a few years long journey for me. I had no one to talk to for a long time about this. Ano ba yung red flags na kailangan bantayan ng mga ante natin? Ito ba ay perimenopause, menopause? O baka naman may cancer na ako? O baka naman, Oo. diba? May So ano yung mga disease red ng flags iba, na oo. we need to watch out for as Filipino women in midlife na para, Doc, help me. Okay, so madaming symptoms yan actually. Kahit yung simpleng hot flushes. Ang hot flushes kasi yung parang bigla na lang umiinit yung Ayan, ulo mo, oo. nagsisimula sa Literal, batok, girls sa ha, leeg. hindi yung Kahit- nag-init lang ang ulo mo dahil asawa mo. Oo, kahit aircon, yung iba naka-jacket, ikaw init na init, pawis na pawis. Usually, nagsastart siya sa batok. Oo, no? tapos Oo. minsan may iba parang may throbbing sensation sa head. Ay, pero ano it yan, can spread oo. down, minsan pati Sa nagpapalpitate, dibdib, no? yes. Ilang minutes naglalast Yung ganyan? hot flushes, they vary. Pwedeng iba 5 seconds lang, pero may iba umaabot ng 5 minutes. Yung dami ng episodes, pwedeng a couple of times per week lang, pero may iba mga 30 times a day. Wow. Kawawa naman. So, kaya siya tinatawag na hot flash kasi dumadaan lang naman talaga siya. Some tolerate it, pero may iba hindi makatulog, apektado na yung mood nila, irritable sila. At saka nakikita ngayon na the more hot flushes you have, the higher your risk is for heart disease. O yun na nga yung Oo, so nakakatakot doon, ante. Ante, the more hot flashes you have, hindi lang mo pwedeng gawing excuse na nagbe-peri na ako. Or baka akala na summer lang, mainit summer lang. lang. Dahil sanay tayo sa Pinoy, Sanay sa diba? Na Oo, hindi, oo. summer lang to. Hindi. An excessive hot flash episode, please consult your doctor. It's your body telling you Please. na meron kang kailangan ipa-check up. Which is good. Your body is telling you, listen to it na lang. And this is very Totoo. personal to us, Auntie Bel, kasi when we were doing the LGU, dun lang namin natutunan sa'yo na in a room full of 100 Filipina women in midlife, malamang dyan more than 50%. Tama ba, Doc? Halos half will develop cardiovascular Pero problems. di ba tayo ang concern natin? Natakot ako magka-breast cancer. O, kasi yan Or nga ovarian, yung or common na sinasabi. Common. Oo. Which is, we're not dismissing the risk, right? But compared to, mas may 50% chance akong magkasakit sa puso Mas or malaki. atakihin sa puso kesa magka-breast cancer. Oo, 3 in 100 yung nabasa ko, Doc. 3 in 100 sa breast cancer. Ito, Ito, 50 in 100. So yung mga kapihan nating sa mga ante natin na, uy, nakastatin ka na rin. Oo. Apparently, kasi nga, pinagstatin tayo dahil we are at risk already. Right? Teka, ano yung statin? Para lang maintindihan natin. Para sa cholesterol yun. Yun. No? Kasi pag sinabing cardiovascular, hindi lang puso, no? Pati blood vessels, sa buong katawan, sa brain, no? So yun yung mga pwedeng at risk ka, no? Heart attack, stroke, yan, high cholesterol. Pero bakit nga, Doc, mas pinag-uusapan ng cancer? I mean, it's supposed to be a concern also. It's a valid pero concern yan. yung heart diseases, parang Hindi natin masyadong pinag-uusapan. hindi as siya as it appears na hindi as alarming. alarming for us
Filipina in midlife? Bakit hindi mas Well, importante? ang cancer kasi parang syempre pag na-diagnose ka na cancer, parang terminal disease, para kang may death sentence, kaya takot na takot tayo sa kanya. Pero base nga sa incidence, mas rare siya kumpara mo sa heart disease. Ngayon, bakit mas acceptable sa mga babaeng magka-heart disease? Maybe because it's common, maybe because there's maintenance medications Ang favorite for ng it. line ng aking nanay, may gamot naman. May baka kaya statin siguro naman. May ganon. telmisartan naman. Oo, pero if there's a potential to prevent it, mas gusto Why mo not? bang may That's right. heart disease versus wala? Oo, hindi. Tsaka I think ang heart disease may kinalaman din talaga ng bonggang-bongga ante sa sa stress eh. Anytime nandiyan ang stress, nandiyan lang siya sa paligid. Sino bang walang stress sa buhay? Diba? Yun Diba? na Lalo nga. na tayong mga babae. Correct, Diba? correct, We eat correct. them for lunch, breakfast, and dinner, and everything Oo. else in between. Correct. Pero Doc, what are the other symptoms that us women should not ignore aside from excessive hot flashes? Ang next is abnormal bleeding. It's also a common misconception na kapag malapit ng magmenopause, dinudugo ka. So, minsan may darating sa akin na, ay doktora, 3 buwan na ako nagsaspotting kasi siguro perimenopause na ako. Or doktora, diaper ang ginagamit ko lately kasi Ang magmenopause lakas. na ako. So, Oo. if palakas yung mens ninyo, more than 1 week, more than 5 pads ang ginagamit, dapat ma-check din yon na walang other problem. No? Nagbabago naman talaga ang hormones ng perimenopause. Pwedeng humaba ng kaunti, maging heavy ng kaunti lang. Pero pag sobra, it may be a sign of some other diseases. Oo. And you mentioned, di ba, 52. Pag more than 52 years old ka pa at meron ka pa ring period, it's really important No, to have yourself to checked. have yourself Oo. checked. So, ikaw rin naman makakaalam, ante, kung ano yung mas madaming blood Than kesa your sa usual. than your usual. So, i-decipher mo na lang yun. And then from there, pag alam mong you know your body, hindi na to normal, consult na tayo sa doctor. Yes, that's So, yun yan. Signs that need medical consultation, extreme bleeding, severe depression, persistent pain. So, aside from extreme bleeding na napag-usapan natin, may mga depression O yan. cases or Mga meron ding mga mental health changes, ano? So, yung iba, depression, yung iba, panic attacks, yung iba, anxiety. I just saw a patient, no? She's been having panic attacks, hindi siya makalabas ng bahay. So, syempre, psych nag-consult. Pero, at the same time, perimenopause siya. So, na-mention ko sa kanya na maybe you should look into your hormones, no? Baka naman, may underlying reason or may underlying hormonal effect yung kaya ka nagpa-panic attacks, no? So, kasi, syempre, pag medyo feeling mo naloloka-loka ka na, Oo, yun nga. Hindi ako- at least siya nagpakonsulta. Ako, Correct. Doc, I had an extended period of anxiety. Panic attack, and I felt depression, but I try not to, I've considered really getting an antidepressant. Okay. Because I don't know, di ba? On your own, ante? No, or was it really diagnosed? seeking psychiatrists specifically for this. Oo. But I first, tried to dabble my way with, MHT. Yes. Which we will, I'm on currently a progesterone. Pero it was even my kids who were telling me, Mom, sila nang nagsasabi na medyo konti na lang yung snapping turtle episode mo. Oo, para kumalma ka na. Kumalma na, Oo, mas correct. calmer na. Kung yung dating mga issues sa trabaho papatulan ko, hindi na kita papatulan. I will choose my peace now. Oo. I don't know if it's really my MHT. Kasi parang now, hindi ko na kailangan antidepressant kasi ngayon parang mas regulated So na wait, yung- so did you take the I antidepressant? did not. So it must be the MHT, which Kaya is nga- yung yun tama ba, Doc? Yun yung progesterone. Meron siyang pampakalmang effect. May pampakalma kasi yung progesterone. Kalmado ka Hindi, naman kasi alam mo kung bakit? Yan, lagay na I am yan. getting enough sleep. Oh, that's You nice. know, I am rested. I am no Kasi nga longer... kalmado na yung nerves Yes, mo. I wake up na hindi na ako pagod. Ayan, ang laking tulong pala talaga. Eh di ba yun lang naman sa atin, bare minimum, matulog kami ng enough. Gumising Ganda ng ng hindi gising mo. maganda Oo. gising ko. Malamang wala akong sisigawan tong araw na to sa trabaho. Correct, Or sa correct. pamilya ko. Correct. Dahil wala akong iniindang sakit sa katawan. At dito. Diba? Oo. But it's a conversation that maybe we will talk much later Correct. on MHT. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng mental issue sa during perimenopause? Or this Doc? period in our Okay, lives. kung iisipin mo kasi parang estrogen, 'di ba? Parang dapat ang apektado lang 'yan yung reproductive system mo. Pero ang estrogen, maraming estrogen receptors sa buong katawan, no, including the brain. Okay. Kaya affected talaga So hindi lang yung- matres. Hindi lang matres, no? So, yun nga, sa skin, sa blood
vessels mo, sa mga connection sa brain mo, kaya sleep, mood, lahat yan affected pag nawawala na yung estrogen. Pati itchy skin, no? Oo, Ano yung because mga you're sample, dry. ano ba yung mga sample ng depression, may ganon yung parang symptoms, okay, baka this is anxiety or depression, para malaman din ng mga auntie natin na, okay, mental issue na pala to at this stage. Meron bang mga Mahirap ganon? siya actually Mahirap. i-differentiate talaga. Kasi pwede talagang mental lang yung problema. Pero pagkasabay kasi siya ng perimenopause or menopause, you should consider na pwedeng reason yung nagbabago mong mga hormones. Oo, kagaya nung patient na sinasabi mo, Dok, bigla na lang siyang ayaw niyang lumabas. Oo. That should count as para, there's something mentally na kailangan kong i-address. And mental Right? and emotional, intertwined sa ating babae yun, diba? Yes. Kasi pag Intertwined na, yun i-express For mo example, yun mentally, siguro bumababa na yung pagkita mo nga sa asawa mo, talaga, ikaw nang kasama ko habang buhay. Dati Oo. hindi natin nararamdaman yun. mental yon, no? Mental yun, pa Tapos- nagiging emotional na. Hindi, at saka ako Sa lately, relationship ako lately sa asawa ko, nakikita ko na yung parang, teka, bakit parang lahat na lang ako? Nagde-decide ako, nagagawa ng ganito ako. Pero nung dati, hindi ko naman yun naiisip. May kinalaman ba yun sa pagbaba ng estrogen, Dok? Or Well, yes. natanggal na lang ang helmet namin? Ano ba? Nauntog na kami. Kasi nga, mas emotional ka, mas Oo. sensitive ka, kaya nagkakaroon ka ng ibang perspective, no? So kaya pala yung midlife, parang nawalan tayo ng mascara. Tapos estrogen pala yung sa atin, nagkikare. Oo. Pag nabawasan tayo ng estrogen, wala na tayong pake. Correct, yun daw yun. I And it care. greatly affects relationships. Yes. Oo, yeah. Personal and professional. Correct. Yun nga yung napag-usapan natin in the previous episode natin na nakaka-affect talaga ang stage natin because of the symptoms sa separation ng mag-asawa. Kaya gusto sana natin, information is key. Mag-usap ang mag-asawa what the women are going through, and then the husband. Huwag nilang i-dismiss na parang drama queen lang tayo or nag-aarte tayo. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun effect. Dapat pag-usapan nyo kung bakit kasi it's biological talaga. Okay, so next is, Doc, why is cardiovascular disease actually the leading risk for women in midlife? Sinabi na natin, 50% of women are at risk sa mga cardiovascular. Bakit nga ba? Okay, so talaga, it's been established no na heart disease is the leading cause of disease and death in women. Even men, no? In men and women, Oo. actually. Pero mas tumataas yung incidence niya sa mga babaeng menopause. Kasi when Yan you lose na. estrogen, hindi lang yung, kasi concerned tayo, di ba, nagda-dry, nagre-wrinkles More on ka the na. physical Oo, side yan, and changes. Yan kasi yung nakikita natin. Pero it affects yung elasticity nung mga blood vessels. So, mas makunat na siya. Oh. Kaya, kung high blood siya dati, parang mas hindi controlled ngayon. Or yung iba, new onset. Ngayon pa lang nagsisimulang So, kung- mag-high blood. Yung iba naman, ito yung time na normal lagi ang labs. Ngayon, biglang ang taas-taas ng cholesterol. Kasi nag-affected din ng estrogen yung metabolism natin. So, mas hindi na natin na may metabolize yung mga kinakain natin. Kaya, tataas cholesterol. Minsan, tataas ang sugar. Tapos, mapapansin mo na you gain weight more on the central Puson. abdomen. Oo. Puson, Mga tiyan balaka. na meron natin, Oo, na talagang So, ibig sabihin, hindi lang pala dryness, exterior. Kumbaga pati, sabi ni Doc mga kasi blood sa loob vessels. din. Kasi nga, hindi na ganun ka fluid yung flow. Kaya ba nagkukos ng mga blood clotting? Naninigas Ganun yung ba mga yun? vessels. Ah. So, pati mga joints. Oo, Hindi na so sila dun ganun ka. kaya masakit. Yung collagen. So, bukas anong na. gagawin natin pag gano'n? Kasi sa labas, para may mga solutions na available na alam nating women. Mga pahid-pahid natin ng mga moisturizer, mga ganyan. Mga haifu. Oo, yung mga ganon. Pero sa loob, ano bang pwede natin Okay, gawin? so Doc? syempre ang nawawala sa'yo, hormones. Then you can replace the hormones din. Meron ng available na hormone. maraming klase. What are those types, Doc? Oo, syempre ang pinaka-main dyan is estrogen, no? So pwedeng mag-estrogen replacement or yung tinatawag na menopausal hormone therapy. Pero maraming klase ng hormones, maraming types ng delivery systems. So yon, may mga babae na kailangan estrogen lang. Pero pag ang babae may matres, kailangan may partner yan, progesterone. Hindi pwedeng Parang tandem estrogen daw lang. yan eh. Oo. Pero may mga specific women na
pwedeng mag-take nito, meron ding mga bawal talaga. Ayun, i-mention natin yan. Sino yung mga pwedeng mag-take ng estrogen at di-qualified? Sino ba yan, Doc? Okay, so i-mention ko muna kung ano yung pinaka-main indications kung sino Okay. yung mga kailangang mag-MHT, no? So number 1, yung mga grabe ang vasomotor symptoms. Yan nga, hot flushes, night sweats, Yung sobrang lala, hindi ka na makapag-function ng properly Oo. sa araw-araw. Okay. Sobra Pero sa wait, gabi. Doc. So, anong ulit yung MHT? Oo, yun, menopausal hormone Menopausal therapy. hormone Oo. therapy. Yan yung magre-replace. Yan Sa yung nawawalang sa nawawala hormones. mong So, hormones. hindi siya Okay. different sa HRT na. They're halos the same. Okay. Oh, it's the Oo. same. Kasi Okay. hormone replacement therapy, menopausal hormone therapy. Oo. So, Oo. going back. So, yun, yung mga qualifications is yung mga debilitating na yung Hot flashes lights mo. Hot flashes mo, brain fog mo, ganon. Oh, pangalawa, GSM, genitourinary syndrome of menopause. Yes, Okay. yes. Ano So daw? yan, isa Okay. yan sa mga pwedeng maka-affect sa mga partners. Na nangyayari ninyo, sa no? akin. Mm-mm. So ano yung kasama sa GSM? Una, urinary symptoms. Minsan isipin mo hindi siya konektado, no? Pero yung parang madalas mag-UTI or kahit Hindi walang... mawala-wala yung UTI. Oo. Di ba yung nagpapakita lang siya, wala naman akong maalat na kinain. Wala naman akong ginawa sa buhay ko. Bakit gumising Umiinom ka ako? naman maraming Tubig. tubig. Bakit ganito, Dok? Oh, So, yun. GSM yun. Maybe part, yes. Oo. O kaya kahit walang UTI pero mahapdi pa rin yung Ang pag-ihi. kifi. Oo. Tapos Ano yung yun, Dok? iba, Nag-a-adhesive? Nagsasara na yung kifi natin? nagda-dry. Nagda-dry. Sobrang Ah, dry, okay. no? Okay. Including yung daanan ng ihi. So yun, madalas umihi, hindi mapigilan yung pag-ihi. Matawa ka lang, lumalabas yung Yes. ihi. Ay, parang, okay, ako yun. Namamanghina tayo nang walang Kaya kailangan, kalaban-laban. sinusuggest ka ni Doc na, yun nga, mag-panty liner ka, but you have to change it every 4 hours. Oo. Sabi Kung mo. pwedeng hindi mag-panty liner, mas maganda. Advisable. Pero kung talagang walang Kasi kung may choice. incontinence, bigla ka dala, konting tawong mala. Lumalabas. Dok, ang panghin natin all day. So, kailangan mo talagang pwede yun. mag-change Oo, lagi. exactly. So yun. So aside from urinary, syempre yung sexual health, no? Yes. Dahil sobrang dry, wala ka ng lubrication. When you have contact with your partner, hindi na siya pleasurable. Pleasurable. Ay, Di totoo ba? yan. Di ba sabi ko nga sa'yo, masakit Yung nga. basing from our conversation naman with Oo. sexologist Doc Rita. Until you told me about lube, ayun, shumarat She na siya. actually, siya rin nang nag-ano na Nag-refer na. water-based lubricant for women in midlife. Yan, para hindi masakit. Para maging pleasurable din for us. Okay, so yun, pwede ngang mag-lube yun as needed. Pero MHT works in a way na dahil magkaka-estrogen, so you still produce lubrication, may effect siya sa collagen, so hindi pa rin siya ganun ka-dry and painful and Oo. sensitive. So naturally, the estrogen will help you produce Yes. lubrication. Paano ba namin makukuha yung estrogen? Saan ba namin? Okay, so yun na nga, maraming types of MHT. Merong iniinom, merong pinapahid, merong patch, at saka yung dose, ang goal namin is to give the lowest dose possible, no, that will treat your symptoms. So, yung dose is depende sa nararamdaman mo. Usually, ang gusto namin, pinakamaliit na dose lang ang ibibigay sa iyo. Always. So, Yes. microdosing. Oo. So, pwedeng mag-start at a certain dose para matreat yung symptoms mo, pero eventually, binababaan namin ang binababaan yan. Okay. So again, this conversation, not all women are ever the same. Ultimately, Antes, if you're listening, we ask you to please seek the advice of your doctor. Because what works for Ante Karen may not necessarily work for Ante Bel. And Yes. also for you. Yes. So talagang, as women, kahit we go through this generically, everybody will go through midlife if we're lucky enough to live this long. But, iba-ibang symptoms, iba-iba rin ang atake ng treatment and management. Iba-ibang gifts ang meron tayo na Again, binibigay. ang pinagdadaanan natin ay hindi sakit. Correct. Okay? But we can manage this kasi we need to not just prepare the management. lang. Oo. It's not a disease, but also you have to look after the fact that meron siya mga correlation sa Na underlying, iba-ibang oo. diseases din. That's right. Kaya dapat talagang Maging proactive tayo. listen to your body and then Work go with to your doctor who will better understand you Oo. what you're going through in life. So that's estrogen. Yung mga taong hirap matulog, nagigising sa madaling araw, hindi na makabalik. Kasi sleep Estrogen din disruption is ba? Also a also concern. one of a concern for us. Pag in hindi tayo midlife. nakatulog, init ulo the following
hindi or hindi tayo maka-function 100%. Brain fog, diba? mas magnified. Is it estrogen din ba, Doc? Or meron Actually, pang ang mas may specific? epekto dyan is progesterone. Progesterone. Oo, kasi nga siya yung may parang mas calming effect, medyo may nakakaantok effect siya, especially if you take it at night. Oo. So madaling na makakatulog oo. if you have that. Treat mo. Kasi kunyari, ang reason kaya hindi siya nakakatulog kasi every 30 minutes siyang nag-hot flush or night sweat. O naiihi. Oh, so kung ganon, yung estrogen ang mag-work doon, mawawala yung hot So, flush kaya niya, mas tandem. masarap siyang makatulog. Correct. So, meron common ngayon, ante, sa pagkulang ng tulog, melatonin. There was a time hindi na effect sa akin yan. Ayun nga. So, nag-move na tayo sa magnesium glycinate. Okay. So, if MHTs don't work or kunyari hindi ka pwedeng mag-MHT, meron ding mga non-hormonal treatments. So kagaya yan, sa sleep, melatonin, magnesium glycinate, some even take mga sleeping pills talaga. So pwede din siyang symptom-directed. Yung mga treatments. Oo, kung yun lang naman yung symptoms na talagang feeling mo hindi na nakakainis na. Hindi, talagang disrupting your Oo, yun yun. quality daily function in life. Correct. Ayan yung internal or unqualified na i-take. What about the ones na hindi qualified to take MHT? Okay. Ano ba yung So, parang checklist natin may dyan? mga bawal din talagang mag-MHT. So, number 1, those that have estrogen-dependent cancers, mainly breast at saka endometrial or yung sa matres. Number 2, yung may mga history ng stroke or mga inatake sa puso kasi nagbara. Kasi ang estrogen can cause hypercoagulability, madaling mag-clot yung dugo. So, yun, hindi magkapal namin ng binibigyan. dugo, tama ba? Parang nagka-clots, Oo, nagbubuo-buo. nagbubuo. So, yung sinasabi mong history, Doc, sila mismo ang naka-experience, not Yes. necessarily sa family history Not lang. necessarily. Okay, sila Oo. mismo. Okay. Yun. So, yun yung parang mga pinaka-main reasons, yung mga may liver disease, kasi ang oral, pwedeng sa liver dumadaan, pero may solution na rin yun, kasi meron na nga ipinapahid na lang. Pinapahid na lang. Oo. So, may mga certain women who are not fit to take MHT. So, dun ka pupunta sa mga alternative, non-hormonal or alternative medications. Which are, ano yung mga samples? Ito yung sinasabi natin na pwedeng mag-yoga, tama ba? Oo, hindi, bago nun, Pwede may rin. mga medication Meron pa rin, din. ano, like yung mga selective estrogen or progesterone receptor modulators. Hindi sila estrogen, hindi sila progesterone, pero yung effect nila pareho. Parang Okay. minimimic. Minimimic. May Yes, ganon. may mga ganon. So, They hindi over-the-counter sort of, din. hindi Because rin. their hormones, their medications, mas maganda kasi prescribed Prescribed pa talaga. din. Balik kayo sa doctor nyo, hindi kayo bibili sa orange and blue app. Kailangan ito ay nirereseta ng inyong doktor na nakausap kayo at na-check up kayo. Mga ante, ulit. Oo. Huwag correct. doon. Kailangan sa doktor at sa Na dapat nirereseta. at butika na talagang pinagkakatiwalaan natin. Oo. Important yon kasi we individualize treatment. Yes. Hindi siya dekahon na, menopause, ito gamot mo. Kasi Correct, correct. now that's why I want to segue to ano ba yung mga ugali nating mga Filipina na nasa midlife na. Yung health habits natin na, ito na, mahirap na nga yung buhay natin, mahirap Oo, palalo. oo, oo, So ano yung mga common health habits of us that make this stage so hard than it actually is pa? Okay, so na-mention natin kanina, matiisin tayo. Hanggat hindi ka nawawalan ng malay dyan, parang hindi ka magpapadoktor. We love the drama, charot. Diba? So tiis-tiis lang talaga. Number 2, hindi nga natin priority yung mga sarili natin. Ay, Unahin nako, natin yung oo. asawa, No, anak. that- Lately na natin na-realize na dapat Yes, we're i-prioritize talking to you, mo. Antes. Hindi mo pinaprioritize sarili mo. Pero dahil nanonood ka, ibig sabihin, you're giving yourself the chance. Oh, i-tap na niya yung sarili. Good, Good job ka na dyan. dahil nanonood ka na ngayon. Okay. Oo, kasi 'di ba you have to be healthy to take care of Yes. other Yes. people. Yes, that's correct. Tapos ang goal nga natin is prevention. Kasi karamihan ng symptoms ng menopause, chronic, ibig sabihin forever na, tsaka progressive, palala ng palala, Palala. lalo na GSM. So, bago dumating yung nagsara na siya, hindi. Nag-adhesive na, gumano yung na. sobrang dry na siya. Parang sugat. Ano ba? diba? Naglangib pa. I-prevent mo na. Si Auntie Bel guilty yan dati nung hindi niya pala kilala sarili niya. Patingin nga ng mga supplement mo napakita ko. Bibiling ko na lang yan. Sabi ko, Kanga, gagawin hindi ganyan yan. Pumunta ka sa doktor Akala mo. ko kasi, Doc, nung mga panahong yan, ano yung supplement mo, iti-take ko na lang, pakita mo sa akin. Tanga, hindi yan ganyan. Iba-iba yan sa ating pa-consultation.
Konsulta ka sa Doktor. doktor. Oo. Pero yun nga, si Ante kasi, nag-go through siya sa mga labs. Kasi gusto niya, parang Saka sumasabay na ako kay mama sa gusto check-up niya. Oo, so maraming doktor din, kagaya mo, Dok, na nagsasabing hindi naman kailangan magpa-lab kasi mahal din ang labs. That's right. So, why is that, Dok? Paano ba natin malala? Kami ba, kahit hindi kami doktor, we can tell, ay, perimenopause na yan, or ano na yan. Kasi walang labs naman anyway. So, Yung menopause itself, hindi mo kailangan ng laboratory para ma-check siya. Ang kailangan mo lang, wala kang mens ng 12 months, di ba? So by itself, yun lang yung kailangan mo for Indication na yun. diagnosis. Pero dahil alam natin na maraming mga kaakibat siya ng mga health concerns, yung binabantayan namin ang breast, ang matres, ang cholesterol, etc. Sugar. Tapos kung mga more than 10 years na menopause, pinapacheck namin ang bones. okay. So, yung importance lang kasi nung labs na ginawa natin, I believe, no? Kaya natin siya ginawa, gusto natin malaman ano ba yung nag-dip na hormone, ano pa yung malala na or sakto lang. Kasi sa akin, Doc, ang lumabas, bumaba yung testosterone ko, which is naging low in libido. Tama? So, meron namang estrogen, nagmukha ka ng lalaki, ganon. Hindi, I mean, yun, diba? Kaya natin inaalam. Pero you said kasi kanina na nagsastart tayo sa small dosage. Microdosing. So kahit na wala na ngang labs, basta yung symptoms na yun, yun na, carry na. Pwede naman. Oo, so hindi kailangan gumastos ng bonggang-bongga. Kasi kami lang na auntie nyo, tinake namin yung labs na yun. Kasi nga, we're entering into this podcast and we want to understand the entire thing. The entire thing. Right? So, but, Antes, hindi kailangan. So, wag matakot sa gastos. May mga masasuggest naman si Doc sa inyo on ways on how to manage, even the cost manage while you're navigating or managing the symptoms. Oo, isa din yan sa mga concern ko, no? Kasi nga, walang sakit ang babae, di ba? Tapos magre-recommend ka ng MHT. Yung iba, Dok, ang dami ko ng maintenance, ayoko na dagdagan. Pero, minsan yung iba, pag nag-MHT, bumababa yung dose ng mga maintenance Ako, nila or tinanggal even ng nawawala. Oh. As in, I was Diba? on statin first before MHT. And Pero then much recently, Doc, alam mo yung Gumanda. biggest twin ko na sinabi ng cardio ko, hindi mo na kailangan ng statin. Oh, nice. You know what I'm saying? Na parang, baka all my life, hindi naman pala statin kailangan ko. MHT pala. MHT pala. Kasi, diba kasi I was eating healthy. I was working out. Oo nga eh. Bakit niyo ako pinagsastatin? Dumating ako sa point, kinesyo ko na yung sarili ko na, No, sometimes what's naman wrong kasi with me? genes. There's Oo, genes. yes. Pero parang sa akin, kailangan eliminate, baka hindi naman perimenopause. Baka nga talaga may underlying. Pero yung baga sa checklist natin, as women in midlife, dahil pinagdadaanan natin to, at alam na natin ngayon with this information that this podcast and other podcasts that's related to us, be it Filipina or not, dun ko na lang nalaman na uunahin ko muna yung midlife concerns ko. Baka nga dahil massive na yung hormonal imbalance ko. Which turns out, I think because I'm working with my doctor now na my blood work shows, why? Like, I'm Correct, 18 all over again. Ande, charot. Pero emphasize din natin kasi parang dami nating na-mention MHT, non-hormonal therapy, hindi din naman lahat kailangan gamot. No, we also emphasize lifestyle as Yan. medicine. Yes. No? So ito, walang gamot. Proper sleep, proper diet, adequate physical activity, Movement. mga no harmful substances like smoking, excessive alcohol. Tapos kasama din dyan Excessive yung mga, alcohol, Doc, ha? Excessive ha. Pwede pa uminom naman ng pakonti-konti. mga dalawang aperol. Yes. Okay. Oo, Sige. excess. Kaya may excessive. Oo. Thank you, Doc, for just pointing that out. Bigla ako Importante nasasabi. Pwede yun, pa rin, pwede pa rin. Kaya gusto natin si Doc eh. Oo. Pwede pa rin. Hindi siya ganun ka strict. Huwag lang yung walwalan kasi Excessive. ante, wala na tayo sa ganung edad. Correct. Ang hangover sa akin, 3 days. 3 working days. Di kagaya dati, Dati, pwede oo. the following day, Back to laban na ulit. Oo. Pero yan yan, ang nakakatawa sa sinabi ni Doc. Lifestyle changes, hindi naman kailangan ng medicine kasi medyo magastos din yun. Pero lifestyle, yun naman yung pinakamahirap gawin, te. True. Ang mag-exercise at mag-diet. Sumumba ka araw-araw. Mamili ka, Zumba araw-araw. mag-take ka ng or mag-diet ka. That's right. So it's really, kung wala kang
like ako, kaya kung wala tayong pera, o di talagang lifestyle change ang gagawin na lang natin kahit gaano siya kahirap. As in all things, like our hormones, we need to have that intentional balance in our lives. Hindi lang hormonal imbalance ang meron tayo ngayon, kundi unintentional balance sa buhay natin pang araw-araw. So kung may panahon kang mag-alaga ng mga taong nasa paligid mo, dapat pinapanahonan mo rin ang sarili mo, ante, kahit na 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes na lakad araw-araw. Does wonder, ha? Totoo. Kung isipin mo, we always say, I don't have time. Na, Pero pag inisip mo, 30 minutes, 1 hour ka ngang scrolling, tigilan mo na yan, Correct, TikTok na yan, at correct. ikaw ay maglakad. Ako rin, tayong lahat. So Doc, what should women start doing in their 40s to prevent long-term health issues? Okay. So, lalo na pag nararamdaman mo na may mga signs ka na nagbabadya na dyan, whether it's joint pains, hot flushes, number 1, you study. Oo, Research. research ka rin ng sarili mo. Research, no? Yeah. You watch credible podcasts or Correct. read proper articles, hindi yung mga chismis lang, ha? Correct. So, number 1, educate yourself. Okay. Number 2, kapag may mga tanong ka pa din, consult your doctor. Madaming doktor naman dyan na who are willing to help you, counsel you kung ano yung mga kailangan gawin. Hindi din naman na, ayokong pumunta sa doktor, resetahan ako niyan. O, tell your doctor, I prefer not to take medications. Okay? Yes. Pero kung kunyari, ikaw yung, sobrang busy ako, doc, I don't have time for lifestyle. O, di ito, MHT ka. Correct. So, we individualize, no? Yes. Based on your lifestyle, kung ano yung mga preferences mo It's din. good na ganyan ka, Doc, kasi hindi lahat ng doktor na napuntahan namin, admittedly, would be welcome to just say, ba't ka pa nagpunta dito kung hindi kita pwedeng resetahan? Meron din kasing mga ganong doktor. So, kailangan talaga pumili ka rin ng doktor na makakasundo mo or mag-listen din sa anong gusto mo. Willing to work with you also with the limitations of your reality, of your finances. Correct. Dok, parang hindi realistic sa akin tong gamot na to. Oo. Huwag mahiya, ante. Hindi ko kaya to kasi realistically, ang dami ko pang nagpapaaral pa ako. Correct. So, Diba? marami ka rin concern. So, you have Maraming to option. you have to work with your doctor din. And not necessarily kung ano yung first doctor na pinuntahan mo, yun na yun. Or ni-refer ng friend mo, yun na yun. Pwedeng hindi siya nag-work with you. You seek for another, You can look always for ano. ask for second opinion. Tama. Hopefully, lahat ng Kung gusto doctor ninyo kagaya ng nito. mga specific doctors who specialize in menopause, may website ang Philippine Ayan. Society of Climacteric Medicine. Oo, nakita ko nga yan. PSCM Inc. I think that. Basta Philippine Tas Society may of listahan Climacteric sila doon, Medicine. nationwide. Per region. Nice. Yeah. So, at least meron, no? Merong mga ganon. And then, Huwag nang mahiya. oo. Yun lang Unang-una, naman yun. wag nang mahiyang aminin, wag nang maghiyang maghingi ng tulong, Yes. wag maghiyang i-advocate sarili mo, and you do your own research, understand your own body, and Kasi work pag with a nahiya- professional. Oo, pag nahiya sila, ante sila rin magsasuffer sa dulo eh. Also, ito pala, no, medyo, I know this is an important topic also for this, yung bone health natin, Doc. Kasi ako, I am doing my strength training now. Tinanggap ko nang hindi na ako magiging sexy ever. Sexy nga daw is a mindset, ante. It's a mindset, 'di ba? Pero hindi na tayo kasing balingkinita nung tayo'y Oo. 20 anyos. Tinanong ko yung asawa ko, is it true na kahit na inisip namin na parang hindi na kami sexy, hindi kayo lang nag-iisip nun? Oo. Sabi niya, yung mga Kasi lalaki, baka siya ma-overanalyze. sabi niya, mga lalaki, madali lang kami lalo sa mga asawa namin. True. So, Oo. yeah. Pero sa akin kasi, why am I investing on strength training? This is one of what I always tell friends like you also na aside from addressing my concern now in midlife, yung mga sakit-sakit sa katawan, gusto ko nang pag-ipunan yung 80-year-old self ko. Ante, real talk tayo. Yung mga anak natin, ayokong 80 years old ako. Karag-karag tayo. Karag-karag niyo ako. Na I could not function daily dahil bedbound ako or Oo. hindi na yung mobility. Oo. Because ito rin yung hindi natin napag-uusapan in midlife, yung bone health natin or osteoporosis. Kasi hindi natin nakikita, hindi skin yan eh. Buto yan sa inside eh. Na, pero related pala siya sa perimenopause. that mindfulness na Oo. ngayon magpapadexa scan na ako. Ay, pa-explain natin. Pa-explain kayo. natin, So, Doc. bakit nga ba related yung Bone health Bone ng health kababaihan natin sa sa perimenopause and menopause. Oh, so your estrogen also has an effect on your bone health. So pag nagmenopause na, bumababa na din yung bone remodeling. Hindi na masyadong gumagawa ng new bone, bumibilis na yung pag-resorb. So nagkakaroon ng parang butas-butas yung bones. Oo. Na hindi Nagiging natin nakikita. Brittle na siya. Now the problem with osteoporosis is wala siyang pakiramdam.
So, Oo. hindi mo nararamdaman. Na nandyan lang Nagiging siya. brittle na Manhid yung siya. bone mo. Manhid Pero siya. eventually, magiging osteoporotic ka, you will be prone to fragility fracture. Ang ibig sabihin nun, hindi yung na major accident ka, kaya nabalian ka ng buto. Natapilok ka lang, Minsan. natapilok Yung ka lola lang. ko, na Oo, nagkaroon siya ng hip replacement. Ayan, major yan eh. Nadulas siya. Hindi, naumpisa lang sa dulas. Oo. Na Nagdire-diretso na. Nagdire-diretso Oo. na. Oh, Correct, so correct. it's very important kasi once you have a fracture, that will change na your whole quality of Of life. life. Pag nabawasan ang mobility mo, lalo kang manghihina, you cannot do the things that you used to do. Mentally depressed ka na. Oo, Oo. maapektuhan naman ang mental Nag-trickle health. So, down effect. malaki ang effect niya. So it's important also to talk about women's bone Bone health, health. especially in Oo. midlife. Kasi doon na talaga nag-spiral. Balik lang tayo, Doc. Curious ako doon sa hindi na siya nagre-remodel. Hindi ako masyadong familiar sa bones. Pero meron ako nakita sa online na yung bones mo, every now and then, nagka-create siya kasi. Tama ba? Na, Balance yan, nare-resorb, Oo. tapos nagbe-build. Oo. So, pagka bata ka pa, pantay yan. Oo. So, na-maintain yung bone health mo. Pero, pagka menopause na, mas bumibilis yung resorption versus yung build-up. Oh. Kaya, nagiging fragile Nagiging na fragile, siya. luminipis, or, oo, So kailangan may investment na rin Oo. tayo sa bone health natin. So, Oo, pero minsan din kasi, kahit na simple nga lang, nagbuhat lang ng dumbbell na kasi we encourage strength training, tapos nagbuhat, mali yung buhat, na-fracture. Ang dami kong mga nakaka-meeting na, ano nangyari sa inyo? Kasi nga, mali yung buhat. Oo. So, may mga So that's ganun where na rin. MHT also comes in. Ang MHT is indicated for prevention of bone loss. Ayun. So yun pa yung isa So, sa mga ang good daming effect benefits niya. pala. Pero for the bone, syempre physical activity is important. So yun nga, hindi enough yung cardio lang like mga walking, zumba. Kailangan may puwersa. So it's either, kung gusto mong walking lang, pwedeng uphill. Or rocking, Doc, yung weighted vest. Oo, yun. Then, Medyo level up na nga yun, no? You don't actually have to use literal na weights. Pwedeng body weight lang. So, Backpack. makaka-YouTube ka nun. Maglagay ka ng malaking bato siguro sa backpack mo or something. I don't know, but I think that could be a way. Oo. Diba? Or body weight lang. Body Ang weight. push-up is a resistance. You carry the whole weight of So, your push body. up. So, pwede kang Okay. mag-YouTube niyan. Oo, Resistance Saka yung farmer's exercises. walk na magbubuhat ka lang ng dalawang mabigat, 30 seconds. Correct. At saka maganda doon, pag nag-shopping ka, hindi mo na kailangan na, buhatin mo nga to, kaya ko po ito. So, bottom line, marami na po tayong pabigat sa buhay, dagdagan po natin ng mga pabigat at gawitin natin Good ng for weight. the bones. Good for our bones. Alright, now we move to our Reddit Philippines, mga real questions from real Filipino women. So, may mga questions tayo dito, Doc. Ang ano natin dito, ito ba ay normal? Is this normal, Antebel? So, I feel like your body is unfamiliar. Like, hindi na ako ito at least this is not the me I know. Okay, so maraming ang changes, di ba? Medyo bumibigat ka ng midsection, sumasakit yung katawan mo, Correct. hindi ka na madaling makatulog. So, minsan, all these little changes na hindi naman major, hindi ka naman nababother, pero pagising mo na lang, sabay-sabay na sila na parang, hindi naman ako ganito last year. Correct. no? Dok, ako ganon. Naisip ko, teka, flexible ako. Bakit biglang hindi na ako naging flexible? Yes, welcome to Ganon. midlife. Oo, may changes talaga. We just have to accept them. Pero, hindi natin nga kailangan tiisin. Pwede nating remedyohan yung mga yun. O, Doc, isa pang tanong ng ating mga kababaihang Pilipinang in midlife, bakit parati akong pagod? So, syempre, your metabolism slows down, kaya pati yung energy mo mas kulang. Tapos, lalo na, kunyari, hindi ka nakatulog kagabi, hindi ka talaga magfa-function properly. Feeling mo, pagod ka kahit na 8 hours kang nakahiga. Isa kahit kompleto naman yung tulog mo or nakapahinga ka, pero the following day, parang hindi na kaya ng mindset kasi body na talagang ayaw kumilo. Ako, pero sa akin, ang happy lang sa akin, wala na akong need sa caffeine. Kasi dati, gising ako, kailangan magkape. Para umabot ako ng 10 a.m. Ngayon, pag umabot ako ng 10 a.m., after Sa lunch, kailangan magkape ako para umabot ako ng 3. Oh, wow. Hindi, really. Kasi feeling ko, makakatulog ako or Oo. may sasakit sa akin or hindi, I could not keep my energy up. Some reason, the recent lifestyle change and MHT, I don't know if that's it. But hindi na ako highly dependent on coffee to exist every day.
Oo, I think you're getting better quality sleep. Yes. Yun. That's important. So bottom line, sleep. Can we talk about weight gain even if literally nothing has changed in my lifestyle, in what I eat, what I do? Totoo bang weight gain talaga? Okay. Couple, number 1, aging itself causes your metabolism to slow down. Ngayon, pag nawala na ng estrogen, mabagal na yung metabolism mo, ang weight gain mo pa is more central. So, mas obvious siya. No? So, may mga good effect din ng MHT indirectly. Hindi siya diet pill. Pero kapag naka-MHT ka and you do all those physical activity, proper diet, mas less ang central weight gain mo. Meron pa naman akong puson, pero hindi na yung katulad dating Winnie the Hindi mo na alam kung puwet ba yan o puson. Oo, exactly. Totoo yan. Hindi na ako si Winnie the Pooh. Pag nag-ano na, pwede na ulit ako mag-crop top. Charot, hindi po. Pwede ka na crop. Ang tanong, kaya ba namin naka-crop top? Ay, Ang kinaya nyo kanina, naka-crop top Sabagay. ako. How do physical symptoms affect a woman's overall quality of life? Okay, madalas nating naririnig, di ba? Naku, irritable na naman siya, menopause na. Oo, Like it's a correct. bad thing. Minsan nakaka-insulto na rin din eh. Kaya siguro maraming hindi umaamin. Yes, pero bakit siya ganon? Kasi hindi siya nakatulog kagabi, nag-hot flashes, may masakit ang katawan niya, yun na nga, pagod na siya, kakagising lang niya, pagod na siya. So may reason bakit ganon ang kanyang affect, no? Bakit ganon siya makitungo sa mga kasama niya sa work or sa bahay. So dapat i-address natin yung reason bakit siya ganon. At again, hindi siya sakit. Correct. Yes. So, ako, hindi ako nakakatulog sa gabi. Dami kong iniisip, nag-run yung, kahit nakahiga na ako, nakapikit, dami pa rin constant. Pero with magnesium glycinate, kumakalma ka eh. Yung nerves mo kumakalma. So, pag kumalma ka na, automatic, parang, nag-uunti-unti ka na sa sleep. That's one for me. But other siguro, I don't know anything na ititake ang kaya nilang gawin for it. Paano ba? Meron ba? Lifestyle pa rin, no? Yung iba, pag nag-exercise sila everyday, syempre physically, mas pagod ang Pagod katawan na. mo, mas masarap ang tulog mo. Correct. Yung no? yoga din If can you help eat that. healthy, hindi masyadong heavy yung night dinner mo, Ayun. mas makakahiga Tsaka kang bawasan na maaga. natin yung Oo. kumain ng atay hapunan, manonood ng Netflix, meron ka pang chips, Correct. Oo. meron ka pang chocolate. Ay, ba't ang sama naman ang tingin mo sa akin? Alam mo naman. Hindi, ganun din ako eh. Pero for some reason, parang nawala na ng Yung panlasa mawawala na because of MHT. Is that hindi You're MHT. saying? Hindi MHT. or intentional? intentional. na lang. Nawawala na yung like mo doon. Okay. Are there medical treatments? I think nasagot na rin ni Doctor, but we want to run through it. Supplements or lifestyle changes that can help support your body for a better or more active sex life. My God, sex life na naman. Siyempre meron. Okay. Importante yan kasi nga hindi lang ikaw affected, pati yung partner mo, di ba? So, as I said, MHT helps, no? Mas nagkaka-lubrication ka. Pero kung hindi pwedeng mag-MHT, may mga vaginal moisturizers, may lubricant, may mga laser treatment, no? Oo. that Pero help. bukod doon, kasi before ka dumating doon, Doc, okay, sige, okay naman, may lubrication na because of the estrogen or whatever. The low on libido kasi. Hindi, yung parang to even drive yourself to doing it. Hirap din. Anong medication or anong supplement Oo, may mga tinitake? medications. Yung sinabi ko kaninang mga selective mga hormone replacement modulators, may effect yun sa libido. Kung sobrang baba talaga yung testosterone, sometimes we give supplements for that. Meron din. Okay. Hindi, tsaka yung sabi nga ni Doc Rica, you have to want it also. Yun naman yung wiring, mindset yung naman behavioral yun. mindset naman. O kung hindi mo ma-convince yung mind mo, meron naman ding support din ng Hindi mo ng makonvince supplement. kawawa ka naman. Okay. Okay. Sige, Antes pagoda. wisdom, doctor's advice. Now, Doc, what's the one thing every Filipino woman should do before she reaches menopause? Okay, so number 1, to understand your body, you have to educate nga yourself. 'Di ba? So parang ba't ganito yung nararamdaman ko? So if you educate yourself, alam mo kung ano yung nararamdaman mo, bakit mo nararamdaman yan, and next is anong pwede kong gawin. Okay? Okay. So maraming ways nga yan to educate yourself. Everything is just a click away. Correct. No? Pero ang pinaka-importante, you find a trusted doctor who can will- help you through this journey. Oo. So, gone are the days na inaasa natin sa doktor lahat. Kumbaga maging active tayo. We do a research. Yung
nung mga isang oras ninyo sa TikTok, maghanap kayo ng mga informational and reliable. O stay tuned sa mga episodes din Stay natin. tuned sa mga episode na to. At marami pa actually. Abroad and here, it's starting The conversation starting. And I'm very happy na We're here to witness that. Oo, Okay. Correct. So, yes. That's the episode for today. If may mga questions sa mga auntie natin, feel free to contact or to message us sa ating YouTube platform. We are on YouTube and Spotify, Instagram, TikTok, and Facebook. That's Antitime, AUNTEHTIME. And Doc, by the way, let's put on the website pala for talaga kasi syempre hindi naman lahat taga Quezon City or taga NCR. Paano yung mga ante natin na nasa Visayas at Mindanao? Paano tayo makakahanap ng doktor near them? Focus on Yes. menopause. Meron ba tayong website for that, Doc? Oo. So, Philippine Society of Climacteric Medicine. So, you can find all the doctors who specialize May in long list menopause sila by doon. region. By region. Oh, Yes. fantastic. Diba? Ang galing. So talagang hindi pwede sabing walang information. Kailangan hanapin lang natin actively. That's our episode for today. Thank you, Doc Thank you Stephanie so Supan, for much. helping us, for giving clarity sa mga marami naming questions. I'm sure yun din yung mga questions Yes. ng auntie Again, natin. mga ante, every woman is different. We all go through this biological phase, but iba-iba tayo. Again, we come back to please find your professional doctor's help. Marami silang mahahanap, nasabi na nga ni Doc. Tsaka hindi sila nag-iisa. Hindi sila Kung ano yung nafe-feel nyo, nafe-feel din ng karamihan. Ulitin ng mga ante ninyo. Huwag nang maghintay na bigla ka na lang bumulagta. Doon ka Correct. pala magpapatingin sa doktor. Yes. Anyway. So yun, again, Doc, thank you so much. Welcome. Thank you. And that has been our episode for today. I'm Auntie Belle. Auntie Karen. And this is... Dr. Supan. And this is Auntie Time.